Naitala ang isang minor tsunami sa Japan kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kaninang umaga. Samantala naglunsad na ng malawakang airstrike ang Egypt laban sa militanteng ISIS kasunod ng ginawang pamumugot sa ulo ng ISIS sa 21 mamamayan nito. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Egypt, naglunsad ng ikalawang airstrike ang Egypt sa kuta ng ISIS sa Libya ngayong araw. Ito'y matapos pugutan ng ulo ng ISIS ang kanilang binihag na 21 Egyptian workers. Ipinalabas mismo sa State TV ng Egypt ang ginawang pambobomba sa kampo, training sites at imbakan ng armas ng jihadist group. Sa ngayon ay hindi pa malinaw ang lawak ng pinsala at kung ilan ang nasawi sa isinagawang airstrike. Una nang sinabi ng Egypt government na ipaghihiganti nito ang pagkamatay ng 21 Egyptian workers. Sa Denmark, dalawa ang inaresto sa Copenhagen na pinaghihinalaang kasabwat ng suspect sa madugong pag-atake sa isang cafe at sa sinagog na ikinasawi ng dalawang sibilyan. Ang dalawa umano ang nagbigay ng armas at nagtatago sa suspect na kinilalang si Omar Abdel Hamid El Hussein. Samantala, inilabas ng Danish police ang larawan ng isang lalaki na pinaniniwalaan ring si El Hussein na nanaksak ng isang lalaki sa tren noong 2013. Sa larawan, makikita ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo sa kanyang kanang kamay. Ayon sa Danish police, si El Hussein ay matagal nang may criminal record sa bansa. Samantala, libo-libong Danes ang nagsindi ng kandila at torch bilang pag-alaala sa mga biktimang nasawi sa Copenhagen shooting. Ayon sa local media, aabot sa 30,000 ang dumalo sa naturang memorial. Sa Japan, nagkaroon ng isang minor tsunami sa northeastern Japan kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kaninang umaga. Naitala ang epicenter ng lindol, 77 kilometro east-northeast ng Miyako. Ayon sa Japan Meteorological Agency, umabot ng 4 hanggang 8 pie ang nalikhang alon ng lindol sa karagatan ng Iwate Prefecture. Agad namang pinalikas ang mga residente na nasa coastline ng Iwate matapos magpalabas ng tsunami warning. Sa ngayon ay wala pang iniuulat kaugnay sa pinsala ng magnitude 6.9 na lindol. At sa Amerika, isa na ang iniulat na nasawi sa muling pananalasa ng snowstorm sa ilang estado ng Amerika. Ayon kay Boston Mayor Marty Walsh, isang lalaki ang nasawi matapos atakihin sa puso habang inaalis ang gabundok na snow. Una nang sinabi ng National Weather Service na ang buwang kasalukuyan nagkaroon ng may pinakamatinding snow sa kasaysayan ng Boston. Sa New York naman, agaw atensyon ang binansagan ng mga residente na frozen fountain sa isang tanyag na parke doon. Sa ngayon ay dumami pa ang mga lugar sa Amerika na apektado ng pag-ulan ng niebe na naging dahilan ng pansamantalang pagsasara ng mga paaralan at pagkansela ng mga biyahe ng eroplano. Marge Navarro, UNTV News Worldwide.